Hello! Kamusta po? Isang kabanata para sa kwento ni Marlon at Amaya. Alam kong excited na kayo sa panibago nating kabanata. Hindi na natin patatagalin pa at simulan na natin. Ilang oras pa muna sila sa ganong ayos. Hindi nang tagal lumabag ang private jet ni Marlon sa runway na sa loob mismo ng villa nito saktong alas 10 ng gabi. Dahil tulog pa rin si Caleb, binuhat na lang niya ito at dinala sa sarili nitong silid. Sinigurado na muna nila na maayos ang pagkakahiga nito bago sila dumiretso sa master's bedroom na dati nilang silid. Kasalukuyan sila nagbibihis nang biglang may tumawag sa telepono ni Marlon. Speak, tipid niyang saad kay Scarlet Blade. Siya ang tumatawag. Master, tapos na pong pinapagawa mo sa amin. Patay na po ang pamilyang Gordoves. Ano po bang gagawin namin sa mga katawan nila? Bigyan sila ng magandang klase ng libing? Kayo nang bahala. Kung hindi mahalagang sasabihin nyo, huwag nyo akong tawagan. Si Kim na lang ang kausapin nyo. Halata ang iritasyon sa boses niya. Yes, Master. Nautal na sagot ng tauhan niya. Halata ang takot sa boses nito. Kunot noon na tinanong siya ni Amaya. Sinong ililibing? Niyakap siya ni Marlon sa likuran. Kasalukuyan siyang nagbibihis ng damit, pantulog ngunit agad naman itong tinanggal. Si Sheila yon at ang pamilya niya. Pinagpahinga ko na, masyado pa kasi silang sakit sa ulo. Pinigilan niyang kamay nito at inayos ang suot. Kumarap siya at nilambitin ang kamay sa batok nito. Love, pinatay mo ba sila dahil sa akin? Pinulot ni Marlon ang mga kamay sa bewang ni Amaya at mas lalong dinikit yun sa katawan niya. Love, wala akong hindi kayang gawin para sa inyo ni Caleb. Kung kaya kong pumatay, nakahanda rin akong mamatay para sa pagmamahal ko sa inyo. Hindi magawang magalit ni Amaya kung dumating man sa puntong ito si Marlon. Simulat sa pool pa lang, pinagtangkaan na ng mga Gordoves ang buhay niya. Kahit siya nagawang ipapatay ng mga ito noon, mabuti na lang naabutan siya ng kanyang ama kaya siya nakaligtas. Dalawang bagay lang naman ang mangyayari. Kung hindi sila pinatay ni Marlon, posibleng paulit-ulit na rin silang pagtatangkaang patayin ng mga ito. Kung hindi lang malaki ang kapangyarihan ng asawa niya, malamang isa na sila sa pinagtitirikan ng kandila ngayon. Mahigpit siyang niyakap ni Marlon at masuyong hinalikan ang kanyang labi. Siya nga pala, kailangan kong pumunta bukas sa Whitman Empire. Plano kong ituloy na lang ang merging ng Whitman sa MW Bank since sa akin namang iniwan ni Dad ang kumpanya. Ayokong mahirapan si Caleb na i-manage ito. Pagdating ng panahon, gusto mo bang sumama? Tanong nito habang nakapulupot pa rin ang kamay sa bewang niya. Pwede na rin kaming sumama ni Caleb after ng merging. Plano kong ipasyal ang anak mo. Napansin ko kasi after na nangyari sa kanya, minsan nahuli ko siyang nakatulala. Gusto kong maibalik ang dating sigla niya. Sagot niya. Hinawi ni Marlon ang ilang hibla ng buhok ni Amaya at hinalikan ito sa noo. Okay, sige. Ipapasyal ko kayong dalawa bukas. Kumala si Amaya sa mga yakap ni Marlon nang may naalala. Pahiram nga pala ng laptop mo. Matagal ko na kasing napapayaan ang kumpanya ni Mommy. Hindi ko alam kung inaalagaan pa rin yon ng kinalakhang kong ama. Kinuha ni Marlon ang laptop at binigay yun sa asawa. Pinagmasdan niya ito. Nagtataka siya sa daming codes na nagsilabasan sa black screen monitor ng laptop niya. Sinabayan pa ng sobrang bilis itong pagtipa sa keyboard. Pakiramdam niya nahihilo kaagad siya habang nanunood. Ngayon niya lang napagtanto na top hacker pala ito. Kunot noon niya itong kinanong. Wife, ikaw bang may kagagawan kung bakit hindi na makita sa system ng Hampshire ang register ng kasal natin? Gumiti ito nang binalingan siya. Hindi ba, ikaw rin na nagsabi kapag nabuntis ako, automatic na mapapawalang bisang kasal, kaya ako na mismo nagbura. At least hindi na natin kailangan ng isa't isa upang magpirmahan sa annulment. Hindi alam ni Marlon kung paano sagutin ng asawa niya dahil totoo naman na sinabi niya yon, nakamot niyang ulo, hindi na siya nagreklamo. Bumaba na lang muna siya upang ipagtimpla ito ng gatas. Wife, inumin mo muna to. Wika niya na makabalik na siya na may dalang isang baso ng gatas na tinimpla niya. Huwag ka masyadong magpupuyat, kailangan mo pa rin ng sapat na pahinga. Hindi pa ganun kadagaling ang sugat mo sa likod. Dagdag niya pa dito habang nilalapag ang gatas sa maliit na bedside table. Nagtatakang binalingan ni Marlon si Amaya nang maramdaman niyang hindi ito sumasagot. Bagkus narinig niyang lihim na pagsinghot nito na halatang pinipigilan ng pag-iyak habang nakatitig sa laptop. Pinuntahan niya ito at tinabihan sa kama. Bakit? Inaway ka ba ng laptop ko? May himig pang asar na tanong niya. Napangiti si Amaya at siniko siya sa tagiliran. Nalulungkot kasi ako dahil 1 taon na palang patay si Daddy. Bakit wala mo lang akong balita? Masyado yata ako naging busy sa Wales.
at hindi ko na naisipan pang kamustahin siya. Binasa ni Marlon ang nakalagay sa caption sa picture na binuksan ni Amaya. Larawan to ng mid-50s na lalaking nakaupo sa survival chair. Halatang kinuhanan to sa loob ng opisina. President of AA Tuazon Corp. Died of cancer. Madam Claudia will take over as the company's new CEO. I'm sorry. Wika niya't ipinaramdam ditong pakikiramay niya. Ngunit nagulat siya na marinig niyang mura nito. Tanginang Cynthia, buwisit ka. Nagpupuyos sa galit si Amaya. Dahil sa nabasa niya, binalingan niya si Marlon. Alam mo bang pinirmahan ni Gabriel ang merging ng Whitman Empire sa AA Tuazon Corp? Napapaisip saglit si Marlon. Okay lang kung sa AA Tuazon pinag-merge ni Gabriel dahil kumpanya mo naman yun, wife. Isa pa, hindi maaari, Marlon. Pigil ka agad ni Amaya sa sinabi nito. Alam mo bang after nilang pinag-merge ang dalawang kumpanya, binenta nila kaagad ito sa Ashlon Holdings Incorporation. Ha? Nagtagi siyang bagang ni Marlon matapos marinig ang Ashlon Holdings, ang kumpanyang numerong unang kalaban niya. Tangina, siya na ngayon ang nagmura sa sarili niya dahil sa dagdag nilang problema. Masuyo niyang hinawakan ng kamay ni Amaya. Alright, let me handle this, okay? Kailangan mo nang inumin ng gatas mo't magpahinga. Imbestigahan ko ito bukas. And let me handle my stepsister. Kailangan na rin naming magtuos. Namumulang mga mata ni Amaya sa sobrang galit. Masyadong maraming pagkakataon ang binigay niya kay Cynthia. Ngunit hindi pa rin ito nagbabago. Makikita niya bukas, usan niya, sa sarili habang umiinom ng gatas. Patuloy lang na nakikinig si Marlon sa mga hinaing ng asawa niya. Hanggang sa nakatulog na ito, hinalikan niya na muna to sa noo bago bumangon. Kinuha niyang kanyang cellphone at pumunta sa terrace. Sa labas sa silid nila, hinanap niyang kontak ni Brian. Ilang sandali pa, sinagot na nito ang tawag. Bro, ano na naman ba? Inayos ka ng gusot mo sa pagpatay sa pamilyang Cordoves. Magpatulog ka naman, reklamo nito kaagad. Halatang hindi nagustuhan ng pagtawag niya. Umayos ka, Brian. Ano tong nababalitaan ko? Na nag-merge ng Whitman Empire sa AA Tuazon Corp. At ngayon nasa kamay na ng Ashlon Holdings. Ikaw ang personal na abogado ng lahat ng mga ari-arian ko. Bakit hindi mo malang nabanggit sa akin ng tungkol dito? May merging na palang nangyayari. Tapos ako tong may-ari ng Whitman Empire. Hindi ko malang alam. Napabalikwas ng bangon si Brian matapos marinig ang pagtatalak sa kanya ni Marlon. Sandali bro, wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Kung totoo man yan, ibig sabihin pineke nilang mga dokumento ng Whitman dahil ako lang naman ang may hawak ng mga yun. Saglit na tumahimik si Marlon nang marinig ang paliwanag ng kanyang kaibigan. Alam niya na nagsasabi ito ng totoo. Kung ganun, pumunta ka sa Whitman Empire bukas. Kailangan mo ring alamin kung sinong abogadang nanganas na gawing peke mga dokumento para lang mapa sa kamay ng Ashlon ang kumpanya ko. Alam mo ko kapag nagalit, Brian. Okay. Hayaan mo na gawin kong trabaho ko. Baka mamaya utusan mo na naman ang mga tauhan mo na patayin ang may-ari ng Ashlon. Lalo lang lalaking problema ko. Pagpipigil ka agad nito sa pinaplano niya. Hindi lang yan ang kaya kong gawin, Brian. Alam mo yan. Si Amaya ang bottom line ko. Huwag nilang hintayin mapuno ang gatangan ko at alam mo nang mangyayari. Napabuga ng hangin si Brian matapos marinig ang pagputol ng kabilang linya. Nawala bigla ang antok niya dahil sa panibagong problema na naman na kinakaharap niya. Kung alam lang ng lahat, dahil kay Marlon kung bakit hindi siya tumatanggap ng client kahit gaano pa kalaki ang offer ng mga ito. Minsan lang sa isang taon siyang nagtatrabaho para sa kaibigan. Ngunit ang stress niya, aabutin pa ng isang taon bago siya makarecover. Ganun pa man, pinagsisilbihan pa rin niya ito dahil bilyon na rin ang sinasahod nito sa kanya. Kinaumagahan, napagdesisyonan nilang dalawa na hindi na muna isama si Caleb dahil malaking problemang kakaharapin nila sa kanilang mga kumpanya. Isa pa, tulog pa ito nang umalis sila kaya hindi na nila ito ginising. Hindi nagtagal huminto ang red Mercedes-Benz sa harap ng Whitman Empire Building. Hindi pa man nakakababa si Marlon at Amaya, agad na nilang napansin na nag-iba ng lahat ng mga empleyado ng kumpanya. Mula sa mga bodyguard na nakakalat sa labas, mga security guard na nagbabantay sa entrance at exit nito, lahat ay bagong mukha na. Ang nakakainsulto pa dahil Whitman Empire ang kumpanya na pinagtatrabahuan ng mga ito. Ngunit sa pagmamay-ari ng Ashlon ng mga suot nitong uniform, hindi sila dumaan sa top floor dahil gusto nilang malaman ang pagbabago ng kumpanya mula sa ibaba.
At hindi nga sila nagkakamali. Ganito kabilis magtrabaho ang Ashlon. Bumaba silang dalawa tinungo ang entrance. Sir, may appointment po ba kayo? Tanong kaagad ng gwardiya sa kanila. Ako may-ari ng kumpanya. Hindi ko kailangan ng appointment. Wika ni Marlon habang patuloy sa pagpasok sa loob ngunit tinarangan pa rin sila ng dalawang gwardiya. Nagpapatawa po ba kayo? Ang Ashlon ang may-ari ng kumpanyang ito. Kung wala kayong appointment, pwede na kayong umalis. Hindi na nagabala pang sumagot ng mag-asawa, isang kumpas lang ni Marlon agad na umaksyon ng dalawang bodyguard nila. Ang mga ito ang pinatrabaho niya. Minsan kasi hindi niya kayang kontrolin ang sipa niya. Meron, ito saluhin nyo! Sabay na sagot ng dalawang Black Dragon. Dalawang malaking suntok ng kamao na galing kay Hollow Flash at Mystic Demon ang sinalo ng pisngi ng dalawang gwardya. Nagkatinginan ang dalawang Black Dragon nang makitang tumilapon kaagad ang mga ito. Ganun ba kalakas ang suntok nila? Bakit sobrang lamya naman? Napailing sila sa kanilang master ngunit ngumiti lang ito sa kanila. Not bad, saad ni Marlon sa dalawang tauhan niya. Itong dalawa lang ang sinama niya dahil alam niyang kaya ng mga ito na labanan ng 10 tao na mag-isa lang. Masyadong masakit sa mata ang maraming bodyguards na kasama. Pinulupot niyang kamay sa bewang ng asawa tuluyang pumasok sa loob. Guard! Guard! Sigaw ng babae sa information na makita si Marlon at amayang tuloy-tuloy ang paglalakad nang hindi muna dumaan sa kanila. Gusto mang habulin ng dalawang gwardyang mga ito, wala silang magagawa dahil hindi na sila makatayo. Nadurog na yata ang kanilang mga buto sa katawan. Pisngi lang ang sinuntok sa kanila, ngunit bakit pati buto nila sa katawan? Parang naapektuhan din dahil sa lakas ng pagkatilapon nila. Guard! Ihirit pa siya ng babaeng empleyado, ngunit agad itong huminto nang maramdaman na may biglang pumasok sa lalamunan nito. Dinukot ng kamay nitong malakit na baga na pumasok sa lalamunan. Ah! Tumalon-talon ang babae sa sobrang pandidiring makita ang bubblegum na nanggaling sa kanyang lalamunan. Malutong na tawa ng pinakawalan ng dalawa nang makitang reaksyon ng babae. Hindi na rin nakaligtas sa mag-asawa. Binalingan ni Amaya si Marlon. Marami talagang alam na kalokohan ng mga tauhan mo. Well, sila lang yun. Mabait ako. Mabilis na sagot ni Marlon. Master, mabilis na napunan namang babantang tingin ni Marlon si Hollow Flash. Alam niyang hindi magandang lalabas sa bunganga nito kaya kagad niya itong binalaan. Mabilis naman na naintindihan ni Hollow Flash iyon kaya piniling nala na ito na tumahimik. Sabay silang pumasok sa elevator. Ngunit sa paglabas, meron na kaagad na mga armadong lalaki na nag-aabang sa kanila. Agad sila nitong tinutukan ng baril. Hindi naman sila natatakot dahil sa suot nilang bulletproof black suit. Maging si Amaya, naka-bulletproof din ang suot nitong above the knee skirt na itim with matching turtleneck shirt and black leather blazers ibabaw nito. 5 tao lang ang mga ito. Kaya alam ni Marlon na kaya itong labanan ng dalawa niyang tauhan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng labanan ng mga ito. Kinumpas niyang daliri, hudyat para kumilos ang dalawa. Sa isang iglap, tumilapon ng 5 lalaki sa sahig na namamalipit sa sakit. Nagpatuloy silang mag-asawa sa kanilang pakay papunta sa President's Office. Baka sa sobrang pagkagulat ang nakita sa mukha ni Cynthia habang nakakandong ito sa lalaking nakaupo sa survival chair. Hindi niya inasang makakapasok ang mag-asawa sa loob ng opisina. Sa kabila ng maraming gwardya na nilagay nila, mas lalo siyang nasindak na makitang buhay pa si Marlon. What the F? Usan niya sa sarili. Kilala ni Marlon ang lalaking nakaupo sa survival chair. Siya si Demir Ashlon, ang nag-iisang tagapagmana ng Ashlon Holdings Inc. Gayunpaman, wala sa kalingkingan niyang lalaki. Malamya ito kumpara sa ama. Ang ama talaga nito ang pinakamalupit niyang kalaban sa negosyo. Gayunpaman, malinis ang kompetensya nilang dalawa. Hindi kagaya ng anak nito, nakakausbong lang sa larangan ng negosyo, marumi kaagad kapag nagtrabaho. Parente siyang umupo sa couch at pinanood ang kanyang asawa sa gagawin nito. It's playtime. Nakangisi niyang saad habang nakasandal sa couch. Mabilis na tumayo si Cynthia at hinarap si Amaya. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Well, mukhang nagiba ka na yata ng outfit ngayon, sister. Nakangiting saan ni Cynthia habang nakataas ang isang kilay. Hindi niya pinahalata na sobra ng kaba niya dahil buhay pa si Marlon. Oh yes,
Alam ko kasing hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggal ang pagmumukha ko dyan sa pagmumukha mo. Hindi pa ba tapos ang pagpapanggap mo? Nakakainsultong tanong ni Amaya. Magderechahan na tayo, Amaya. Anong ginagawa niyo dito? Pinagkurс nitong kamay sa dibdib habang naghihintay ng sagot niya. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa kumpanya ng asawa ko? Balik niya, tanong niya. Ha? Hindi pa ba obvious sa'yo, Amaya? Ang Ashland naman nag-ari ng Whitman Empire at baka hindi mo pa alam, pati ng A8000 Corp pagmamayari na lin nila. Oh, saan? Paano? At kailan? Bakit? Wala man lang kami nababalitaan. Nakalimutan mo na ba ang last warning ko sa'yo, Cynthia? Habang lumalapit si Amaya, unti-unti na rin nakakaramdam ng pamumutla ng mukha si Cynthia kaya siya napaatras. Wala ka nang magagawa, Amaya. Ang Ashlo nang nagmamay-ari ng kumpanya. Nasindak si Cynthia sa mag-asawang sampal na dumapo sa pisngi niya, dulot ng mga kamay ni Amaya. Ngayon, naalala mo na bang huling sinabi ko sa'yo, ha? Walang hiya ka! Akmang sasampalin na rin pabalik ni Cynthia si Amaya na kaagad itong hinarangan ng kamay niya. Sa pangalawang pagkakataon, nakatikim ulit ito ng pangatlong sampal galing sa kanya. Nakaawang ang labi ni Cynthia habang nakatingin kay Amaya. Ramdam niyang pamamaga ng kanyang muka dahil sa mga sampal nito. Sige Amaya, magpakasasa ka sa pagsampal sa mukha ko. Ngunit wala pa rin kayo magagawa dahil hindi na kayo nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Nanggagalaitin na sagaw nito. Ah, ganun ba? Sige, tatanggapin ko yung hamon mo. Nanggigigil na sinabunutan ni Amaya ang buhok ni Cynthia at kinaladkad to palabas ng opisina. Pilit din ang laban si Cynthia. Bitawan mo ko! You slut! Sinabunutan din niya ng buhok si Amaya, ngunit hindi siya makagandi dahil sa lakas ng puwersa nito. Cynthia! Tawag ni Demir. Don't dare to follow them. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Pigil kagad ni Marlon kay Demir na makita itong tumayo at balak na sundan ng dalawa. At anong gusto mong gawin ko? Ang panoorin sila? Nanggugulo kayo dito sa opisina ko. Napatas ng boses si Demir nang sumagot siya kay Marlon. Opisina ko? Walang sayo, Demir, sagot ni Marlon. Binili ko na to, kaya wala na sayo, sagot na nito. Don't try to mess with me. Demir Ashlon, your father knows that. Alam niya kung paano ko magalit. Kaya wag mo kong susubukan, galit na wika ni Marlon. Tch, at ano namang magagawa mo? Wala ka nang ipagmamayabang ngayon dahil wala ka ng kumpanya. Ang asawa mong dapat mong turuan ng leksyon kung ayaw mo ako magturo nun sa kanya. Kung para sa katawaan ng asawa ko, bakit ko siya pipigilan? Ang mahalaga matuwa siya, kaya wag mo nang subukang sundan sila. Kung ayaw mo masaktan. Ulul, hindi ako natatakot sa'yo. Matapos sabihin niya na ganitong tinahakang pintuan. Tamang-tama naman ang pagbukas nito ng pintuan nang bigla itong sinipa ni Marlon. Hindi nakapaghanda si Demir nang tumilapon sa labas ng opisina ang katawan niya. Napapaliw ka na ba? Sigaw ni Demir habang namimilipit sa sakit. Isusumbong kita kay Dad! Dagdag pa sa sabi nito. Then do it! Nakangiting sagot ni Marlon. Ilang sandali pa nagring ang telepono niya at ang ama niyang si Mike Ashlon ang tumatawag. Dad, tulungan mo ako! Sinaktan ako ni Marlon! Agad niyang saad sa kanyang ama. Nasaan ka ngayon, anak? Nagpipigil sa galit at tanong nito. Daddy, nandito ako sa Whitman Empire Building. Nalilitong sagot niya sa ama. Nahalata niyang galit ito at hindi niya alam kung bakit. You should be here in 3 minutes! Galit na wika dito bago pinatay ang tawag. Nagtataka na tinignan ni Demir ang cellphone niya. Bakit imbis na magalit ito kay Marlon? Pakiramdam niya, sa kanya pa nagagalit ang kanyang ama? Sino ba naman ang hindi napasigaw ng kinaladkad at pinatikim ni Amaya ng sunod-sunod na sampal si Cynthia? Deserve na deserve. At syempre, hindi rin nagpahuli si Marlon. Isang sipa lang, tumba agad ang nagmamarunong na si Demir Ashlon. Patunay lang na kapag ang pag-aari at pamilya mo nang ginagalaw, wala nang atrasan ng laban. Kung may isang malaking aral tayo na makukuha dito, yun ay ito. Ang anumang bagay na nakuha mo sa pamamagitan ng panluloko, pagnanakaw at pagmamarunong hindi kailanman magtatagal. Sa huli, babalik at babalik sa yung ginawa mo. At ang katotohanan, ang laging mananaig. Sa tingin ninyo, ano kayang gagawin ng ama ni Demir kapag nalaman nitong binaon ng sarili niyang anak ang kumpanya nila sa galit ng Black Dragon? I-comment yung inyong mga nakakagigil na reaksyon at huwag kalibutang i-like at i-share ang ating episode.